Ayun, magandang araw po. Sir, ano pong pangalan niyo po, sir? Sandro Macayayong po, sir. Ayun, sir, pakikwento niyo po anong nangyari sa anak niyo simula noong dinala niyo siya sa ospital hanggang mangyari po yung pagkasawi niya po. Ganito po kayo sa'yo, sir. Sabado nung hapon, sir, pinacheck up po namin siya kasi nung Sabado po maghapon, 3 beses po siya, sir, dumumi ng basa. So, nag-decide po kami ipa-check up ng misis ko dun sa... Pwede po i-mention yung hospital, sir. Sa Beraca Medical Hospital po. Tapos yung naka-duty po na doktor, si Dr. Villanueva po. So, pinakuhaan po kami ng sample ng dumi niya at ng dugo. Ang lumabas po, sir, sa laboratory test niya po, sir, is mayroon daw po ng typhoid. Ang ginawa po, sir, dahil malakas naman yung anak ko, sir, tumatakbo-takbo siya, niresetahan lang po, sir, ng gamot na ipapatik daw po. Tapos kung ayaw raw po inumin ng anak ko, pwede raw pong ipa-admit para doon po idaan yung gamot sa dextrose. So, hindi po siya na-admit dahil malakas po siya, sir. Naglalaro pa po siya nung pina-check up namin. Sa madaling sabi po, nung gabi, pinainom po namin ng gamot na resita po ni Dr. Villanueva. After po, sir, na mapainom siya, naging balisa po siya, sir, hindi siya makatulog. Halos magdamag po siya hindi nakatulog, tapos pagdating po ng umaga, dumumi po siya uli ng marami na basa. So, nagdesisyon po kami na ipa-admit para mas lalong matutukan po yung paggamot po sa kanya. Kasi kami, sir, aware kami, sir, na yung kaligtasan ng anak namin, sir, kunting kasakit lang, pinapatsika po talaga namin yan. Kasi nag-iisang anak lang po namin yan, sir, 21 years po namin hinintay, pinagdasal sa Panginoon na sana ibigay sa amin. Nung binigay sa amin, sir, hindi namin nakalain na mangyayari yung ganun, sir. Ganito po yun, sir, nung linggo po nag-decision po kami, sir, magang-maga pa lang, pumunta na po kami sa hospital. Halos hindi pa nga sila, sir, nakabukas nung mga bandang 8 o'clock po, sir. Nandun na po si Dr. Soriano. Pero ang alam ko pong naka-duty, sir, yung nag-check up sa kanya nung kahapon, si Dr. Villanueva. Nagtaka po kami, sir, na nandun siya. Tapos, sir, yung time na yan, sir, panayang sermon niya sa mga staff niya kasi ang dahilan, may tagas daw yung shower sa taas, bakit hindi raw po pinapaayos. Sabi niya, dapat, hindi niyo ako pa-stressin kasi sabi ng doktor ko, hindi rin namin alam, sir, na bagong pa-opera pala siya. Nasabi raw ng doktor niya, bawal daw po siyang ma-stress. So sabi raw ng mga anak niya, kung sinong mga nurse na magpa-stress sa kanya, dapat daw po tanggalin niya. Ginagawa niya po yun, sir, habang nakakabit yung stethoscope po sa tainga niya, habang ini-examine niya yung anak ko. So, sir, paano niya po marinig, sir, kung ano yung dapat niyang marinig sa katawan ng anak ko, gayon nagsasalita siya, sir. So, sa madaling sabi, sir, sabi niya, ipapa-admit niyo na, sabi ko po, opo. Nagawa na po siya ng cancer, ng resita, binigyan niya na po sa nurse. Tinanong po ako, sir, sabi, anong kuan kayo, mag-ward ba kayo, magpa-private? Sabi ko mag-private room po kami para sa mas madali po kami ma-monitor at saka mas komportable po yung tulugan ng anak ko. So sa madaling sabi, sir, doon ako, kinabitan na po ng dextrose yung anak ko po, sir. Grabe, sir, tuwang ako, sir, kasi isang beses lang tinusukan kasi ako, sir, naawa ako sa anak ko pa, magdalawa, magtatlo. Napakasaya ko, sir, kasi isang tusok lang, sabi ko ay salamat. Hanggang sa sinara na po, sir, ang ginawa po ng nagtusok na nurse, tinakpan po ng diaper para hindi mahalbot ng anak ko yung hose. Tinakpan na po ng diaper, sir. Tapos sabi, sige, proceed na raw kami sa kwarto namin. Hindi ko, sir, akalain, sir, yung private room pala, sir, na ibibigay sa amin nasa 3rd floor, sa pinakamataas na, sa taas ng building nila, sir. Tapos ang dadaanan, sir, stair lang, hagdan lang po, sir, wala pong kuan, wala man na kasi sa amin na pinaupo mo lang sana ako sa wheelchair na may magtulak sa amin hanggang sa may 3rd floor, sir. Yung timbang po, sir, ng anak ko, sir, 29.8 kilos. Ipapabuhat sa akin, sir, sa hagdan. Alam niyo, sir, sa edad ko na to, sir, medyo mahinainan ako, sir, marami na rin ako nararamdaman. Pero tinis ko yun, sir, hanggang sa nakarating po ako sa 3rd floor, alang-alang sa anak ko. Pagdating ko, sir, sa 3rd floor, sir, nangangatog na nga po yung tuhod ko, masakit na yung mga hita ko dahil sa kakahakbang. So, sa madaling sabi, sir, nakarating na kami sa room 3, doon po yung naka-assign sa amin na doon po kami nilagay sa private room 3 po. Iniga ko na po, sir, yung anak ko. Nagtataka ako, sir, sa anak ko, sir, bakit hindi siya mapalagay? Inihila niya yung dextrose. Ginagalita ko pa nga po, sir, kasi sabi ko, huwag mong tanggalin yan kasi makakatulong sa'yo yan. Hindi ko po, sir, sir, balisa talaga, sir, hanggang sa umabot mo ng mga almost more than 2 hours po. Hinampas niya na po sa semento po yung kamay niya. So, na-curious pa ako, binuksan ko po yung kwan kasi bakit parang sakit na siya pagbukas ko, sir. Grabing durog yung puso ko, sir. Naawa ko sa anak ko, sir. Yung kamay ng anak ko, sir, magang-maga na yung daliri niya, sir. Ang lalaki na, nagkulay violet na po. Ibig sabihin po, yung gamot, sir, na tinuro ko sa kanya. Kasi, sir, nung doon po kami sa baba, after po siya makabitan ng dextrose, nag-insert po sila ng gamot. Tinanong ko po kung para sa inyo, para daw po sa pagtatai niya. Doon sumunod po, mas marami pong volume. In-insert na naman, sabi ko para saan po yun? Sabi, para sa antibiotic daw po. Sa makatuwid, sir, sa 2 oras na halos sobra kami doon, sir.
wala pang gamot na nakatulong sa anak ko po, sir. Pero hindi pa rin po yun si Sir Dudumi kasi nung one time lang po, nung maga lang. Pagkatapos po yun, sir, siyempre sir, naawa ko sa anak ko. Awang-awa na ako sir, laki na ng kamay niya. Pumunta ako sir sa nurse station po na naka-assign po doon sa amin sa third floor po. Pero mo sir, hindi ko matanggap sir, ang trato sa amin ng nurse sir, napakasakit. Pero mo sir, pagtawag ko sa kanya sir, nakayuko siya, hindi ko alam sir kung nagsisilpon. Nurse, hindi pa po tumingin sa akin agad sir. Inulit ko pa po, nurse, pagtingin niya po sa akin sir, nakasimangot, sabi niya, bakit? Ganon po yung busis. Tama po ba yun sir yung ganon pag-entertain sa pasyente? Sabi ko, nurse, tulungan niyo po yung anak ko sir. Nurse, kasi namaga na po yung kamay, lihis pala yung pagkatusok. Sabi niya sir, sabi niya, maghintay lang kayo doon dahil papupuntahan ko lang. Papupuntahan niya lang daw po sir. Di, naghintay po ako sir, mga 15 minutes na inip po ako sir kasi nag-iyak na po sir yung anak ko. Sakit na siya sa kamay ko. Sa kamay niya po sir, naawa na ako. Balik na naman ako sa nurse station. Sinabi ko na naman na nurse, yung wala pa rin po ba magpapalit ng dextrose ng anak ko, maglilipat, nahirapan na po siya. Sinabi nang maghintay lang kayo doon, ganun po sir ang sagot sa akin. Di, bumalik naman ako sir, masama ang loob ko sir, gusto kong awayin yung nurse na yun, kaya lang pinigilan ko yung sarili ko kasi ang iniisip ko sir, baka mamaya hindi niya entertainin ng maayos yung anak ko, o baka mamaya may itarak siya na hindi karapat-dapat. Kaya pinabayaan ko lang yun sir. Pero mga 5 minutes sir, papasok ko sa kwarto, hindi ako mapalagay, wala pa rin sumusunod. Bumaba ako sir sa ground floor, kung saan siya ininsertan. Pinuntahan ko sir yung nurse na nagtusok ko sa anak ko, sabi ko, nurse, yung anak ko nurse, magang-maga na yung kamay, ibig sabihin nurse, yung gamot na in-insert sa kanya, hindi pa na nakapasok yun doon, dito lang sa kamay niya, kaya lumaki na, plus yung tulo ng dextrose. Ang sagot po sa akin sir ng nurse na nag-insert, ibaba po dito yung anak mo. Ililipat na yung dextrose. Nakiusap ako sir, sabi ko baka pwede pong doon na sa taas, maliwanag naman po yung ilaw doon. Dihamak sir na mas maliwanag yung ilaw doon sa amin sir, kaysa sa pinag-insertan nila sir, kasi mataas yung floor sir doon sa baba. Yung sa amin sa kwarto namin sir, mababa, mas nakatutok yung ilaw, mas maliwanag po. Ang sabi sir, hindi po pwede kasi kailangan dito talaga, dito kami nag-insert. Okay lang yun sir, umakit ako ulit sir para sa anak ko. Binuhat ko sa sir, kinarga ko ulit sir pababa sir ng hagdan, third floor sir. Pagdating ko sa baba sir, nangangatok na yung tuhod ko sir, halos wala na akong lakas dahil naawa ko sa anak ko sir. Biruin mo sir, kada akbang ko sir sa baitang sir, umuuga yung kamay niya, umiiyak siya, ibig sabihin makirot sir, kada baba ko siyempre nag-weave yung kamay niya, ginawa ko sir, hinawakan ko na lang po. Hanggang sa makarating po kami sa baba sir. Pagdating po sa baba sir, dilipat po sir yung nag-insert po sa kabilang kamay. Tinanggal yung sa kabila, niwala man lang sila sir, ginawa doon kung paano yun. Ang alam ko sir, may nagsabi sa akin, kailangan daw dapat po yun hot compress. Sa madaling sabi sir, na-insertan siya sir. Akit na naman ako sir, pabalik sa taas sa third floor. Mano-mano sir, karga ko yung anak ko sir. 29.8 kilos sir, sa 4 na taon pa lang siya sir. Napakalusog ng anak ko sir, kaya hindi namin matanggap sir na mawala sir ng ganun-ganun na lang po. Tapos sir, pagdating po sa taas sir, after ko po siya mahiga siguro sir, hindi umabot ang 1 oras sir, nilagnat na po siya. Dahil siguro sa pamamaga ng kamay, nilagnat na po siya. Pumunta po yung misis ko doon sa nurse station. Kinukuha niya po na baka pwede po papuntahin yung doktor kasi nilalagnat po yung anak namin. Ang sagot po sa kanya ng nurse sir, off duty raw po sir yung doktor, hindi raw po makakapunta. Sabi naman ng misis ko, paano yan, may lagnat na yung anak ko. Dinala namin dito, naglalaro, ang lakas-lakas ng anak ko. Tumatakbo-takbo, ngayon nakahiga na doon, ang taas na lagnat, kaya nga namin dinala dito para mapagamot yung pagdudumi niya. Ngayon po, nilagnat na, paano na yan? Sa madaling sabi po sir, bumalik ako sa kwarto. Matagal pa sir, bago dumating, siguro maaaring tinawagan pa nila si Doktora. Si Doktora Soriano po yung nag-insert na para sa pagtatay niya sir, kasi taas na po ng lagnat ng anak ko sir. Kinumbulsyon na siya. Kinumbulsyon na siya sir, tumirik na yung mata niya. Nag-chill na po siya sir. Lumapit, humingi na naman kami ng tulong doon. Baka pwedeng papuntay na dito si Doktora. Ito po yung misis ko na nakikiusap. Sabay sabi, ang sagot sa kanya sir, paano? Ang anak mo, COVID. Ang sabi po sir na isang nurse na yung wala pong kwentang kausap. Pag kinakausap po, puro mataas ang busis. Di, umalis yung nurse na yun sir na sinabihan siya, paano yung anak mo, COVID. Ang ginawa niya sir, tinanong yung isang kasamahang nurse, yung medyo bata-bata, sabi, totoo ba nurse, may COVID yung anak ko, 3 naman kami nagpa-antigen. Iniscan sir, sabi ano apelido, Makayayong. Wala pong COVID yung anak niyo, wala pong may COVID sa inyo. Tama ba yun sir? Kung sakasakali man kahit mayroon man, bakit may karapatan ba siya sir sabihin na yung anak namin may COVID? Gayong wala rin naman sir. Grabe sir, sakit sa kalooban namin sir. Bumalik na naman yung misis sa kwarto na nag-aasa pa rin na pupunta ng doktor. Ilang balik-balik siya sir, halos lumuhod na siya sir pakiusap na sana puntahan kami ng doktor. Ang sagot sa kanya sir, hindi nga sabi makakapunta dito kasi off duty siya.
bukas pa siya pupunta, hintayin nyo hanggang bukas. Tama ba yun, sir? Tinanggap niya kami, siya nagtanggap, may naka-duty na mga ibang doktor, bakit hindi niya kami ni-repair doon, sir? Tapos hindi niya na rin pala kami pupuntahan. Hanggang sa madaling sabi po, sir, umabot na ng alas 5, sir. Nung mga bandang alas 2, sir, siguro dahil sa katatawag nila kay doktora na mataas na yung lagnat ng anak ko, may in-inject po sila, sir. Tinanong ko kung para saan yun kasi curious ako, sir, kada inject po nila tinatanong ko. Pampakalma raw po. So wala pa rin po yung antibiotics, wala pa rin po yung para sa pagtatay. Yung anak ko po, sir, nagdudumi na po, sir, tuloy-tuloy na halos. Ilang interval lang po, sir, ilang kuan lang, mga 5 minutes, dyan na naman. Tubig, sir. Tapos yung dextrose, sir, tinitingnan ko, ang bagal po, sir, ng tulo. Sabi ko, nurse, baka pwedeng painumin yung anak ko kasi humingi ng tubig. Ang sagot po sa amin, hindi pwede kasi may in-inject kami dyan na hindi nyo po pwedeng painumin ng tubig kasi pampakalma yun, pampatulog, baka hindi niya malunok, baka tulog na siya. Sabi ko, paano pong natutulog? Gising na gising nga po yung anak ko na humihingi nga po ng tubig, dehydrated na yung labi. Ang advice po sa amin, basa-basa ilan daw po ng bulak. Sir, abang binabasa po namin, sir, na bulak yung labi ng anak ko, sir, halos kainin niya po yung bulak. Naungawa na po kami, grabe po kuho niya, sir. Kung po pwede lang, sir, bigyan ko siya ng oras na yun ng tubig, kaya lang binawal. Napakasakit, sir. Nanganawingi yung tubig yung anak ko, hindi ko mabigay-bigay tubig lang. Samantalang sa halos 5 taon namin lalaga ko, anong gusto niya binibigay namin. Kaya nga siya lumaking malusog. Tapos sa oras na yan, yun ang hindi ko matanggap sila kasi nawala siya nung hindi ko man lang siya nabigyan ng tubig dahil pinagbawal nila. Tapos hindi ganito na, sir, pagdating ng mga alas 5, halos mahina na siya, sir, halos wala na lakas. Sabi, nakiusap na naman yung misis ko. Baka pwedeng papuntahin si doktora. Wala pa rin po, hindi raw po talaga pupunta kasi wala off duty raw po siya. Tama ba yun, sir, ng pagtrato sa amin ng ganun? Tapos, sir, umabot na, sir, sir, yung dextrose po ng anak ko, sir, napakahina ng tulo. Simula nung umaga, sir, hanggang mag-alas 9 po na yun, sir. Hindi pa po naubos yung isang dextrose. Makakasapat po ba yun, sir, tuloy-tuloy yung dumi niya ng tubig? Na-dehydrate po yan ako, sir. Wala na, tuyo na yung kanang itim na yung labi. Pagdating po, sir, ng mga alas 9, pagtingin namin sa hita ng anak ko, nagpachi-pachi na po, parang may mapping na itim-itim. Sabi ko, nurse, pakitingnan yung anak ko doon, hindi na maganda yung lagay. Hindi na maganda ang lagay pati ng kulay. Ang ginawa nila, sir, pumunta doon, sir, pinicturan lang po, sir, baka isindi lang kay doktora. Matagal pa po, sir, mga 10 o'clock po, sir, bago dumating si doktora. Wala pa yun. Nagpunta pa ako doon na nakisap ako. Ang sabi sa akin, ay, nagtawag na kami kung gusto niyo raw i-repair niyo na sa puerto. Sabi ko, bakit ngayon lang kayo nagsalita na i-repair? Ang anak ko 50-50 na dapat kanina pang araw. Ang anak ko hindi na yan makakaabot sa puerto sa ako nararamdaman ko, nanay ako. Tapos, sir, Mga ilang oras pa bago niya pinuntahan. Pinuntahan, sir. Sobrang na alas 10. pagdating niya, sir, tinanong ko, Dok, sabi ko po, Dok, bakit ganyan na yung kulay ng hita ng anak ko, Dok? Bakit may mapping na kulay itim? Sabi niya, ang sagot niya kagad, naku, dehydrated na to, bilisan, pinamadali niya po, sir, yung mga nurse niya na insertan sa paa. Pag-insert, sir, ng dextrose sa paa, sir, akala ko hindi tumutuloy yung dextrose, nilapitan ko talaga, tinitigan ko, yung pala, sir. Pala, grabing to. Napakabilis, sir, walang interval yung tulo ng dextrose, sir, sagad, mabilis talaga, akala mo yung tuloy-tuloy lang yung tubig. Ni interval, wala akong makita, sir. Biglang pasok po, sir, sa katawan ng anak ko, pero nagtiwala pa rin ako kay doktora. Mga 10 minutes, sir, nakita ko, sir, nagbago yung kulay ng hita ng anak ko, bumalik po sa normal, sir. Uli na. Sir, nag-normal na po yung na-rehydrate po siya, sir, pero iba po, sir, naging epekto. Simula po yung, sir, Hindi na hinabol niya na po, sir, yung hininga niya. Hindi na Siguro siya po, sir, sa nakahinga. bilis ng dextrose. Maaring, hindi man po ako, sir, wala ko alam sa medisina, pero alam ko nang dahil sa pagbilis ng dextrose na yun, umirap na ng paghinga. Anak ko, naghihingalo na siya, sir, hinahabol niya na. Hinahabol niya na, Bago wala pa sila, nang malay. bago pa sila, sir, nagdesisyon, sir, na ilipat sa baba. Sa baba. Sa wala malapit na. sa nurse station. Pero, sir, sa tingin ko, sir, wala na talaga, sir, pag-asa. Kasi Wala na siyang malay. naghihingalo na siya, sir. Hindi na namin, sir, makausap. Hindi na namin. Dati, sir, pag ginagalaw namin, sir, kahit masama na yung pakiramdam niya, kahit wala na siya halos lakas, nakakasaan yung ulo, para lumakas lang yung loob namin na narinig niya kami. Ituro niya, sir, yung ulo niya, sir. Kahit hirap na, sir, maganyan. Ituro niya pa rin yung ulo niya. Kasi siguro kapag inisip niya, nanay, tatay, naririnig ko po kayo. Sakit dito, sir, oh. Kasi 21 years namin yung, sir, pinalalagin sa Panginoon, sir, binigay sa amin. Inalagaan namin simula pagkapanganak hanggang sa nag-edad siya ng ganyan, sir, lumaking malusog. Tapos pababayaan nila, sir, ng ganun na lang po. Tapos, sir, dumating sa baba. Hindi ko na, sir, makayang tingnan nyo ako, sir, hirap na po huminga hanggang sa nalagutan na po siya ng hininga, sir. Well, hindi namin matanggap, sir, paano.
nagpagsisiman kami sir huli na. Ang pupasok sa isip po sir, sana hindi na lang namin dinala sa doktor. Pinainom na lang po sana namin ng loperamide. Nag-self-medicate na lang po sana kami. Maaaring buhay po sana yung anak ko. Sir, tulungan niyo po kami sir. Humingi po kami sir ng tulong sa inyo. Sa lahat po na makakarinig ng usapan namin na to. Sana po tulungan niyo kami makamit namin yung justisya ng anak ko po. Ayun lang po yung ginugusto ko para hindi na po maulit sa iba. Alam ko po sir na maulit at maulit yan dahil po sa ugali po nila sir na nagiging pabaya sila. At saka sa mga nakaranas na po nagkatulad namin na nakaranas sa kanila na nakaranas na nananahimik lang. Sana po magkalampag rin po kayo. Suportahan niyo po kami para magkaroon po ng justisya yung mga anak niyo rin po, yung mga mahal niyo rin po sa buhay. At nang hindi na po maulit yung ganitong pangyayari. Pag-uusap po sa inyo, bigyan niyo kami ng justisya po. Ayun lang po sir ang hingi namin sir. Napakasakit sa amin sir. Hindi na, inintay namin sir ng 21 years. Ayun lang po sir, hanggang doon lang po yung sir, yun po yung katotohanan. Ayun po yung sir, yung kabuuang pangyayari sir. Sakit. Yung anak namin, pinunta namin doon, ang tatatakbo. Lakas Tapos ng anak wala ko. pang 24 oras, napatay, ano yun? Parang dinala na lang namin siya doon sa kamatayan. Nalalaro-laro namin, natatakbo-takbo. Ayan, Madam, sir, naniniwala po ba kayong may naging kapabayaan sa Malaking kapabayaan po kasi tanghali pa lang hinahanap ko na si Doc, hindi raw makapunta, bukas pa raw na Lunes. Sir, may ospital po ba sir na walang doktor? Kaya nga namin doon tinakbo kasi private, masikaso nila ng maganda yung anak ko kasi 3 bisis pa lang nagtae para sabi ko malunasan ka agad, pero bakit namatay ka agad? Ayan, Ma'am sir, magsasampa po ba kayo ng formal na reklamo Sir, laban sa ospital sa mga doctors, nurses nito? hanggang sa kakayanin po namin sir, hanggang sa kakayanin po ng aming, alam niyo po sir, mahirap lang po kaming tao, pero sana po sir, aabot po sana ganun kung kinakailangan po mabigyan ng justisya yung anak ko. Sana po may tumulong sa amin para may ituloy po namin yung laban po na to kasi gusto po namin mabigyan ng justisya yung anak ko. Ganun din po Kawawa yung yung ibang tao. anak namin, kawawa, kalaban-laban, mamatay. Araw, nagtatakbo-takbo ka. Paggabi, namatay na. Ang sakit, nalagasariwa talaga sa isip namin kaya tinakaraw na. Yung misis ko nga sir, halos hindi na to kumakain. Ilang bisis po ako pabalik-balik sa nurse, halos magluhod na ako. Tapos sabihin pa sa akin, sabi pa ng nurse, grabe raw ako maka-hysterical. Tinatawanan lang kami sir. Tinatawanan kami. Grabe raw kami sir, maka-hysterical. Paano kami hindi mag-hysterical sir? Maluba na yung anak namin. Maluba na yung anak namin. Tapos pasuplada pa yung... Ganito pa po sir, mayroon pa ako idadagdag. Yung nurse po sir na nag-aasikaso sa amin sa taas, tingin ko po sir, parang hindi po sila nurse. Kasi bakit sir nung yung nag-chill po sir yung anak ko sir, yung nirevive po siya sir. Mga nurse sa second floor sir yung nag-akan sila. Sila wala sir, wala silang ginagawa. Tingnan namin sir sa organizational chart sir, wala sila, hindi sila kasama doon. Kaya Gusto ko rin sana sir may imbestigan kung may lisensya po sila para at saka bakit po kami pinagkatiwala ni doktora sa ganung mga klaseng nurse po na mga wala pong malasakit sa pasyente. laking kapabayaan talaga ni Doktora. Umaga hanggang gabi, alas 10 niya na, pinuntahan yung anak ko. Kundi siya yung nag-50-50. wala nang malay, Kundi pa nag-50-50 na pa pinuntahan. Tanghali pa lang, gusto ko na siyang makita. Ang sabi ng mga nurse, pabalik-balik, nagagalit na sa akin yung nurse. Hindi nga niya ka-duty, bukas pa, sinisigawan na ako. Akyat baba ako, sabi ko baka may magkampi sa akin sa baba, wala akong maisip. Hanggat inabot ang anak ko, sabihin pa sa akin doon ng isang nurse, ay kasi nga nanay, ang sakit ng anak mo COVID. Ay, grabing dagok sa akin yun. Bumalik ako sa isang nurse. Sabi ko, di ba, 3 kami nagpa-antigen. Sabi niya, oo, bakit yung anak ko lang ang may COVID? Sabi ng nurse na isa, anong apelido? Sabi ko, Makayayong. Sabi, iniskan niya, sabi niya, wala mang COVID yung anak mo. Ay, sabi ko, bakit sabi ng nurse na yan?
Hinarap ako ng nurse na yan, sabi, hindi ikaw ang si pinagsasabihan ko. Ay, wala namang iba nung kausap, ako lang. Ako lang, bakit ganon? Kung alam pala nilang COVID yung anak ko, dapat mas lalo nilang ginalingan. Kasi alam ko yung sakit na yan, dapat galingan nilang ipagaling. Tapos pagdating doon sa mga result ng binigay ni doktora, wala doon nakalagay COVID. Ano yun? Paiba-iba na doon, may typhoid, may gastritis, ay, kung ano, apat ang pinagano na nilang wala. Meron pa raw pneumonia yung anak ko, walang ubo, walang sipon, tapos pneumonia daw. Ay, ano nang katotohanan doon? Yung anak ko napatay na. Hindi ko na maibalik. Kahit ano pang material na bagay dyan, walang makakapagpalit sa anak ko. Nag-iisa yun. Ang anak ko nag-iisa. Grabing mahal ko. Gusto ko lahat ng mamahaling gatas. Yan ang ipapainom ko sa kanya kasi mahal na mahal ko nga. Gusto ko hindi magkasakit. Kaya 3 beses pa lang magdumi, pina-admit ko na. Pero bakit namatay? Wala pang 24 oras. Tulungan niyo ako. Gusto namin tulungan niyo ako. Sana matulungan niyo po kami. Tulungan niyo ako. Maraming salamat po sir sa pagpunta niyo po dito sa amin. Ayan, mayroon pa akong dagdag. Pwede niyo po ba i-describe kung anong klaseng bata po si Sian? Si Sian po, napakalakas na bata, maliksi, malusog, Malambing. Paano kami kasi mga karikabel, napakalambing ng anak namin sa amin? Ang anak ko, sa edad na 4 na taon, ang timbang 30.8. Bumabala sila ng isa nung Wala po yung kalagnat-lagnat. Yung anak ko pinasok doon. Kaya sabi ko, buti pa kami na lang ang naggamot kay Sian, baka gumaling pa. Parang dinala na lang namin doon para mamatay. Kahit sa panaginip, ayaw kong mamaginip ng anak ko mawala. Pero ito na nangyari na. Tulungan niyo kami. Yung anak ko, promise na matay na. Walang kalaban-laban. Ayan, may tanong pa rin ako, sir, ma'am. Kung narinig po kayo ngayon ni Sian, ano po ang mensahe yung gusto ninyo pong sabihin? Ang gusto ko pa sabihin na sorry, pasensya na hindi ka namin na ipagtanggol. Sorry. Dapat hindi ka na namin dinala sa ospital na yung alam namin pumatay ka lang. Wala kaming nagawa. Wala kami nagawa. Kung pwede lang ibalik yung panahon. Kung pwede lang ibalik yung panahon kahit maubos pa yung ari-arian namin lahat. Ultimo yung huling sintimo sa bulsa ko kahit maubos na. May balik lang yung panahon para hindi ka namin dalahin doon. Sorry, nak. Patawarin mo kami, nak. Hindi pa namin matanggap-tanggap. Bakit dinala ka namin sa kamatayan? Sorry, nak. Sorry. 100 times, million times, sorry. Wala akong nagawa. Wala kaming nagawa. Na ganun na ang nangyari sa'yo. Sorry. May tanong pa po kayo, sir. Paulit Ayan, ako sinasabing sorry. ito po yung ating last na tanong. Ano pong mensahe ninyo sa pamunuan ng ospital? Ang mensahe namin sir sa pamuno ng ospital, sana po tinuringan po namin kayong tagapagligtas ng anak ko. Alam mo yan, doktora, Bakit pinabayaan sa 2 niyo? beses. Simula baby sa doktora, 2 beses mo siyang ginamot. Kaya nung nakita kita nung araw ng linggo na yun, nung pagpa-admit namin, hindi ka nakalagay na naka-duty. Ang tingin ko po sa'yo, para kang isang hangil na tagapagligtas ng anak ko lagi. Pero ngayon po, umiba na po. Sana po, wag na maulit ito sa iba pa pong mga pasyente ninyo, sa ibang magulang dahil napakasakit po mawala ng anak. Napakasakit po. Sana po sa lahat po ng mga ospital, maging aware po tayo na wag na pong maulit ito yung ganitong pangyayari. Dapat po may malasakit tayo sa ating pasyente. Sa mga nurse po, dapat hindi yung sweldo lang po ang inaasahan natin. Ng pagmamahal po natin sa pasyente, dapat po, kung may malasakit po kayo sa pasyente, hindi po nangyari ito sa amin. Ganun din po sa inyo, doktora. Alam mo, doktora, sa isip, sa puso mo na,
malaking pagkakamali mo na hindi mo pinuntahan ang anak ko. Pinuntahan mo, 50-50 na, nakahilata na. Umamin ka. Bago ka pang magsalita na dehydrate na ito, bilisan nyo. Wala na, uli na ang lahat. Doktora, namatay na yung anak ko, alam mo yan na ikaw ang may kasalanan. Pwede naman po pala dalawang dextrose. Bakit Pwede hindi nyo naman dinalawa palang agad? dalawang dextrose. Kung doon ka sana, na-monitor mo yung anak ko. Paulit-ulit akong magpunta sa nurse mo. Halos magluhod na. Sabi, Sir. hindi ka raw pwede. Hindi ka pwedeng stressin. Ay, paano na yung anak ko, Dok? Anak ko ang pinalit. Kawawang anak ko. Dapat ngayon, kalaro pa namin. Kasama namin. Simula nung pinanganak, hindi na kami nagparing ng ibang trabaho. Doon na kami nakatutot. Dalawa kami mag-asawa. Ay, Mayroon pa ba ngayon kaya? wala na. Wala Tingnan na mo ngayon. at, Paano na kami? Ayan, maraming salamat po sir sa lahat sa inyong mga Maraming salamat binigay din na po, sir. Sana po, pagkakataon. sir, matulungan niyo po kami. Salamat po, sir. Salamat sa inyo. Mag-inom ka tubig. Maraming salamat. Tulungan niyo kami. Sa ustisya ni Sian. Justice for Sian. Justice for Sian.